Magandang gabi sa inyong lahat. Ako nga pala si Jan Calpiso Kitty at ngayon ay tatalakayin natin ang globalisasyong teknolohikal. So ano nga ba ang globalisasyong teknolohikal? Isang pindot lang sa screen kaya ko nang kausapin ang kaibigan kong nasa Amerika. Isang segundo lang kaya ko na makita ang balita mula sa karatig bayan. At sa tulong ng artificial intelligence, kaya na natin gumawa ng mga bagay na noon ay imposible. Kagaya ngayon, meron tayong mga teknolohiya, kagaya ng cellphone. Ngayon ay isang search lang sa Google ay kaya na natin makita ang mga kasagutan sa ating mga gawain. Hindi katulad noon ay kailangan mo pang magsaliksik sa mga libro upang makita ng mga kasagutan. Ito ang tinatawag na globalisasyong teknolohikal. Pero ano nga ba ito? Ang globalisasyong teknolohikal ay ang mabilis na pag-unlad at pagkalat ng teknolohiya na nag-uugnay sa iba't ibang bansa at tao. Dati sulat na inaabot ng ilang linggo bago makarating. Ngayon email, messenger o kahit video call, instant na. Ang pag-aaral hindi na limitado sa loob ng silid-aralan. May online classes, digital libraries at educational apps na bukas para sa lahat. Ngunit hindi lang sa komunikasyon at edukasyon nakikita ang epekto nito. Sa negosyo, nagagawa ng makipagkalakalan kahit magkalayo. Sa medisina, mas mapabilis ang pagtuklas ng gamot at pag-opera gamit ang makabagong kagamitan. Ngunit hindi rin ito puro positibo. May panganib din, gaya ng maling impormasyon, cyberbullying at pagkawala ng trabaho dahil sa automation. Kaya't mahalaga na matulungan maging responsable sa paggamit ng teknolohiya. Meron tayong dalawang mukha ng globalisasyong teknolohiya at ito ay positibo at negatibo. Kung iisipin, ang mundo ngayon ay parang isang malaking baryo. Dahil sa teknolohiya, nagiging mas malapit ang malayo at mas mapabilis ang mabagal. Ito ang tinatawag na globalisasyong teknolohikal. Isang puwersang nagbibigay ng maraming oportunidad, ngunit may kaakibat ding hamon. Unahin natin ang mga positibong epekto. Una, komunikasyon. Sa tulong ng social media at messaging apps, kaya nating makipag-ugnayan sa pamilya o kaibigan saan mang panig ng mundo. Pangalawa, edukasyon. Bukas na para sa lahat ang online learning platforms, digital libraries, at research tools na nagbubukas ng maraming kaalaman. Pangatlo, negosyo at trabaho. Marami ng Pilipino ang kumikita sa pamamagitan ng online jobs, freelancing, at e-commerce. Ngunit may negatibong epekto rin. Una, maling paggamit ng social media. Maraming kumakalat na fake news at cyberbullying na nakakaapekto sa isipan ng tao. Pangalawa, teknolohiya bilang kapalit ng tao. Dahil sa automation at artificial intelligence, nababawasan ang ilang trabaho. Sa kapwa ko kabataan, nasa atin ang hamon. Ang globalisasyong teknolohikal ay parang apoy. Maaari na nitong sindihan ang ilaw ng pag-asa, pero maaari ring sunugin kung hindi gamitin ng tama. Nasa ating mga kamay kung paano ito magiging kasangkapan para sa kaunlaran at hindi para sa kapahamakan.